Let's all gather together and celebrate the God of our salvation. God above all the world in motion, God above all my hopes and fears. I don't care what the world throws at me now. It's gonna be alright. Keep singing, church. Come on. Hear the sound of the generations making loud a freedom song. All in all, that the world would know your name. We're gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. That's it. Come on, God above. God above all the world in motion, God above all my hopes and fears. Well, I don't care what the world throws at me now. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Jesus is my salvation, always and forever. Salvation is here. Salvation is here, and He lives in me. Salvation is here. Salvation that died just to set me free. Salvation is here. Salvation is here, and He lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. Salvation is here. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. 'Cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Yeah. It's gonna be alright, 'cause I know my God saved the day, and I know His word never fails, and I know my God made a way for me. Salvation is here. Salvation is here, and it lives in me. Salvation is here. 'Cause you are alive and you live in me. Patuloy ka naming pinupuri at sinasamba, aming Panginoon, mula sa aming mga puso. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Sa dalangin may tugon. Dakil
aking sinasaysay. Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon, sa nalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking isasaysay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa na makapangyarihan, aking kalitasan. Pag-ibig mo'y di magmamaling, ang kabutihan mong alay, aking tinataglay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Aming Panginoon, ang kabutihan mo di magbabago habang panahon. Salamat sa pag-ibig, O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Maraming salamat po, aming Panginoon Jesus.
ang ating sasambahin. Siya ang ating pasasalamatan. Sabi, lahat dapat magpuri sa ating Panginoon. Lahat dapat magalak. Bakit dapat magalak? Sapagkat nagpakilala na siya sa iyo. Dumaan man sa pagsubok, okay lang ako, isisigaw ang pangalan mo, Panginoon Jesus, magtitiwala lang sa'yo. Hindi mo pwedeng sambahin ang anyong tao dahil ang Diyos ay Espiritu. Espiritu, paano mo sasambahin? Manampalataya ka. Kanya nga tinawag tayong mananampalataya, hindi nakikita ang Diyos. Pero maniniwala ka may Diyos pero hindi mo nakikita. And that is faith. Pag may gift ka, masaya ka sa pagiging single. Enjoy mo ang pagiging single. At yun talaga, makakabuti ng gusto sa paglilingkod sa Lord. Nang personally, makakalingkod ka ng gusto sa Lord dahil nag-iisa ka lang. Sa lahat po ng mga single, wag po kayong matakot. Dahil meron po talagang gift of celibacy. Yung bang gusto nyo mag-asawa pero apparently mukhang matutulak ng sitwasyon na hindi makapag-asawa. Kung ganun po, mga kapatid, palagi lang po tayong tatanungin natin yung Father in Heaven, what is your will for me? Yung will. Hindi po mag-a-advance ang kingdom of God sa pamamagitan ng pedigree. Kung hindi, ito po'y mag-a-advance sa pamamagitan ng pananampalataya at ng buong pusong pagsunod po sa Diyos at sa mga salita niya. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international and extension churches natin, ganun din po sa inyong lahat na naka-tune in po ngayon upang makiisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again and Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isa pong napakagandang bagay na makita ko po kayo nandirito at nakikisang maghandog sa ating Diyos na buhay. Batiin mo naman ang katabi mo, sabi mo, magandang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Nadarama ko po ang kagalakan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So bago po tayo manalangin, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Psalms chapter 18, verses 2 and 3. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Verse 3, I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so that I will be saved from my enemies. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin Diyos. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. O dakilang Ama, maraming salamat po sa aming kaligtasan. Salamat at natuklasan ka namin na kayo po ang aming Diyos na sumusubaybay sa amin. Nandun pa lang kami sa loob ng tiyan ng nanay namin, ay nandun ka na at nangangalaga sa amin. Kaya naman, nung makilala ka namin, O Diyos, kayo ang aming ginawang fortress, aming sandigan, ang aming lakas, ang aming all and everything in life. We love you so much, O God. Sa umaga na to, kaming lahat ay nagsama-samang magpuri at magpasalamat sa inyo. At hinihiling po namin, Lord, ang basbas mo. Basbasan mo po kaming lahat.
at ibaba mo ngayong banal na Espiritu Santo sa amin lahat. Linisin mo po kami, O Diyos, at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang, kahinaan, mga pagkakamali o dili kaya mga kasalanan. Tinataas namin ang gawain ito, O Diyos, na kayo pong siya manguna. Lahat kami, Panginoon, ay gawin mong pagpapala sa inyong harapan. Higit sa lahat ang aming beloved bishop na gagamitin mo ngayon sa harapan namin. Ilagay mo ang mga tamang pananalita sa kanyang mga labi upang kaming lahat ay muling kumain ng salita ng Diyos na siyang nagpapalakas sa aming pananampalataya. Maraming salamat po sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Pag-ibig mo, Jesus, sa'kin ay hindi nagbabago. Laging tapat, kailan may di nagkulang.
church on fire. The Holy Spirit is here, His power is real. If you haven't had it, probably will. Something very good, something good is going on around here. There is a light that shines and makes the darkness disappear. The power at work when there's nothing to fear. Something very good, something good is going on around here. This is the church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart to light the way that leads the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. This is the church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart to light the way, defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Let fire burn. Let fire burn in every heart to light the way, defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Let fire burn. Let fire burn in every heart to light the way, defeat the dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. Church, church on fire. Church, church on fire. Church, church on fire. I've failed so many times. I've been trying everything on my own. I wasted so many years. I've been hurt and was left behind till you came and saved me. So now I sing to you. Hold me closer to you. I need and I want more of you. Nothing and no one compares to you. Jesus, I wanna be always with you. I wanna be always with you, God. I've failed so many times. I've been trying everything
Panginoon, maraming salamat sa patuloy na paghawak sa amin. Kahit madalas, napatuon kami sa pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa iba, pagmamahal sa hanap buhay. Nalilimutan namin ang pagmamahal sa iyo. Na lagi nakatingin ka, nagtatanong, anak, kailan naman ako? Ngayon gusto namin malaman mo na mahal, na mahal, na mahal ka namin. It is you. It is you. It is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known you. It is you. It is you that I worship. Holy, holy, worthy, yes, you're worthy. How I love you, Lord. It is you. It is you. It is you that I love. It is you, my Lord and King. I apprehend to know and be known you. It is you. It is you that I worship. Holy, holy, worthy, yes, you're worthy. How I love you, Lord. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang iisip
Amang banal na nasa langit, salamat po sa isa pang pagkakataong pinagaloob mo sa amin na kami muli magtipon sa lugar na ito, O Diyos, upang Ikaw ay sambahin, upang Ikaw ay itaas, O Diyos, sabagat walang ibang pangalan dapat itaas kundi ang sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at isang linggo kaming nakaraos, O Lord, at ngayon, nandito kami, Panginoon. Nakatayo pa rin kami dito, O Diyos. Hindi dahil sa amin, Panginoon, kundi dahil sa iyong katapatan, O Lord. Salamat po, O Diyos. Ikaw lang talaga, Panginoon, ang aming tanging malalapitan. Ikaw lang, Panginoon, ang aming maasahan. Ikaw lang, Panginoon, ang makatutulong sa amin lahat, O Diyos. Ikaw lang, Panginoon. Hinihiling namin, O Lord, Ikaw lang, Panginoon, ang siyang pwedeng dumaloy sa aming Panginoon sa orsa ito. Upang madama namin, Panginoon, ang presensya mo sa lugar na ito, Ama. Punuin mo, Panginoon, itong lugar na ito ng presence mo, O Diyos. At tulutan mo, O Lord, ang anointing mo, Lord, ay dumaloy sa amin lahat, Panginoon. Upang madama namin, O Lord, ang power, Panginoon, ng salita mo, ang power mo mismo, Lord, ang Holy Spirit mo, O Diyos, na dumaloy sa amin lahat sa lugar nito, Ama ko. At pag-apuyin mo lahat sa pananampalataya, Lord, palakasin mo lahat ang mga nanghihina, Lord, ang mga nanlulupaypay, mga nanlalamig, Panginoon. Daluyan mo, Panginoon, ng apoy ng Espiritu Santo mo, O Diyos, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth. O Diyos na nasa langit, salamat po, Panginoon, ko nadadama namin sa orsa ito na tagumpay, Panginoon, itong araw nito, Lord. Tagumpay ang pangangaral mo, Lord. Tagumpay ang mensahe mo, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng kalakasan sa araw nito, Ama. Maraming salamat, Lord. Pakalinisin mo kami para maging karapat-dapat, O Diyos, sa iyong banal na salita, Ama. Salamat po, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. In the book of Ephesians chapter 6, verse 16, Paul says, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And may the Lord bless the scripture that we have read. You may all be seated, please. Okay, brothers and sisters, 2 weeks ago, we discussed about the shield of faith, which means to defend ourselves against the fiery arrows of the devil and to stand firm in our ground, or tayo po'y makadepensa at tumayo sa ating pananampalataya. And God Himself said in Genesis 16:1 that I am your shield. Kaya pag sinabing shield of faith, ang shield natin mismo, ang God mismo ang ating shield. But the question is this: what is our shield in God? Psalms 91:4 NASB. He will cover you with pinions. Under His wings you may take refuge. His faithfulness is a shield and wall. Kaya pag sinabing shield of faith, yung shield of faith is about the faithfulness of God. So the Bible clearly said that the faithfulness of God is our shield and wall. Yun ang ating shield, yun ang ating wall. Meaning, yung katapatan ng Diyos ang pinanghahawakan natin bilang shield tsaka wall against the fiery arrows of the devil. In short, the shield of faith means having faith in the faithfulness of God. Tayo po ay manampalataya sa katapatan ng Diyos.
Because the faithfulness of God is the character of God. Because God is bound who He is. And He can never change or be less than who He is, even in the smallest or lowest degree. Hindi niya ibababa yung kanyang katapatan po kahit doon sa pinakamababa o saan man, basta siya'y mananatiling tapat po sa atin. Meaning God is always Himself and will never change His faithfulness. In fact, in Lamentation 3:23 says, they are new every morning. The mercy of God is new every morning, and great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Supporting verses, Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Why? For He, God, who promised is faithful. God who promised to you is faithful. 1 Thessalonians 5:24. He who calls you is faithful. Ang nangako, faithful, at tumawag sa iyo, faithful, who also will do it. Revelation 1:5. And from Jesus Christ, the faithful witness. Revelation 19:11. Now I saw heaven open, behold, a white horse, and he who sat on him was called, he who sat on him, Jesus Christ, was called faithful and true. Jesus Christ is faithful and true. And most of all, 2 Timothy 2:13, if we are faithless, He remains faithful. Grabe. We are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. This is the greatest statement about the faithfulness of God. That though we are faithless, God remains faithful. Alam niyo ibig sabihin nun? We all know that it is impossible to please God without faith. Now, and though we are faithless, He is not pleased with us. Kasi wala tayong faith. And yet, He remains faithful to us. Ang tindi ng katapatan ng Lord. Praise the Lord. God is faithful. My God is faithful. He is faithful. God is faithful. Yun ang dapat nasa mind natin lahat. That your God is faithful. In fact, the Apostle Peter had experienced the faithfulness of God through the Lord Jesus Christ. Because though he denied Christ 3 times with a curse, and yet after the resurrection po, ito sabi ng Lord sa kanya, Mark 16:5-7. And entering the tomb sa resurrection, they saw a young man clothed in a long white robe sitting on the right side, and they were alarmed. Next. But he said to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He is risen. He is not here. Jesus Christ is risen from the dead. Hindi ko maituloy eh. Kasi pag narinig ko, ang Lord ay nabuhay, ang Diyos ay buhay, iba nararamdaman ko eh. Basta ako pagka sinabi si Jesus ay buhay, ang Lord ay buhay, lumalakas ako. Praise the Lord. God is alive. God is alive. God is alive. Jesus Christ is alive.
but go, tell his disciples, and Peter, dininay niya 3 times. And yet, nung mabuhay siya, ang sabi ng angels, sabihin mo sa disciples, at sabihin mo kay Peter, special mention pa pangalan niya dun sa mga disciples. Despite of the fact na dininay niya ng 3 times ang ating Lord, pero siya pa din ang binanggit ng Lord. Why? Because God is faithful. As he's going before you into Galilee, there you will see him as he said to you. That's why in 1 Peter 4:19, Peter said, therefore, let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good as to a faithful Creator. Now the Apostle Peter bluntly declared that God is a faithful Creator. Why? Creator is the first name God reveals to us about Himself in Scriptures. In Genesis 1:1, God created the heavens and the earth. And not only that, God is the creator of the world and everything in it. And creator of man. In Psalms 139:14 says, this is what David said, I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Woo! Ganyan po ang pagkaka-create sa atin. Lahat kinreate niya by His words. Let there be light, and there was light. Let there be mountain, let there be let there. Lahat yan nagkaroon sa mouth. Pero pagdating sa atin, His own hands, yung mismong kamay niya, ang nag-create sa atin, ang naghugi sa atin, ang nagkorte sa atin. Doon sa loob ng tiyan ng nanay mo, siya nagkorte sa'yo. Siya nagkorte ng tenga mo, ng ilong mo, ng bibig mo. Siya lahat ang nagkorte niyan. Ang Diyos. And David said, we are wonderfully made. Napakaganda, nakamamangha ang pagkakalalang sa atin. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Ganun tayo nilalang ng Lord, hindi basta-basta. Yung mismong kamay niya ang ginamit niya. Hindi bibig niya, kamay niya para magkaroon siya ng personal touch sa atin po. Na sa paggawa sa atin, yung mismong kamay niya ang gagawa sa atin po. Para malaman natin pagdating sa Bible na tayong lahat po ang masterpiece ng ating Diyos na buhay. Kanya po hindi tayo basta-basta tao. Tayo po ay ginawa ang nagkorte ang Diyos. Hindi lang yon. Psalms 51:10. Create in me a clean heart. Pagdating sa clean heart, ang Diyos pa rin ang nag-create ng mabuting puso sa atin. Oh God, renew a steadfast spirit within me. When men fell into sin, man was separated from God. And as a faithful Creator, He reconnect us to Him. Napahiwalay dahil sa kasalanan, pero dahil sa faithful siya, idinuktong ulit tayo through recreation in the spiritual aspect when we become born again Christians. Doon po sa John 3:5, unless a man be born again. Yun ang Diyos din ang gumawa para maduktong ulit tayo sa Kanya. Why? Because He is a faithful Creator. How I wish na sana naintindihan nyo yung sinasabi ko sa inyo. God as a faithful Creator is not only the Creator of our body and soul, not only the giver of our existence, yung Kanya tayo huminga dahil sa Kanya, but also the shaper of our destiny. Siya po nagsya-shape, siya nag-guide kung saan tayo dapat madestino po, kung saan buhay natin. Siya pa din po, siya lahat sa buhay natin.
Since you were born, magmula nang ikaw ay isilang, nandun ka na sa mind ng Lord, siya na nag-guide sa'yo na hindi mo alam. Kanya buhay ka hanggang ngayon. Everybody shout, praise the Lord. Sa akin lang beses ako nabingit sa kamatayan mo. 2-3 beses nung bata ba ako, pero hindi ako namatay. Why? Siya mismo, ang nag-iiwas siya mismo. Why? May purpose ang Lord sa akin. Ganun disenyo lahat. May purpose ang Lord sa atin po. Kanya ang Diyos ang nag-iiwas sa inyo. Dapat ba sa inyo patay na? Ba't buhay ka pa rin? May purpose pa ang Lord sa iyo. At siya nag-guide, siya gumagawa ng daan para hindi ka maligaw. Because you are chosen before the foundation of the world. Wala pa mundo, pinili ka na ng Lord. But it doesn't mean na ang Lord is unfair. Ito pinili ko, ito hindi, ito impyerno, ito langit. Hindi ganon. Pinili ka dahil alam niya na siya ang pipiliin mo. And another reason why Peter called God a faithful creator in 1 Peter 4:15-16. But let none of you suffer as a murderer, a thief, evildoer, as a busybody in other people's matters. Next. Yet, if anyone suffers as a Christian, pag nagsasuffer ka dahil Kristiyano ka, suffering ng Kristiyano, let him not be ashamed. Huwag kang mahiya. Kung suffering mo sa finances, naghihirap ka, huwag ka daw mahiya. But let him glorify God in this matter. Peter clearly said that do not be ashamed, but glorify God when you suffer as a Christian. In other words, lahat po ng suffering natin nangyayari ngayon, no matter how big o gano'n man kalaki yung suffering mo, kasevere ang iyong trials, ang iyong problema, dapat mag-glorify pa rin ang Lord dyan sa suffering mo na yan. Well, I know, lahat tayo nagsasuffer. Lahat po tayo. But you must be sure na yung suffering mo, it gives glory to God. So that means it is the will of God for us to suffer. Whether because of trials or consequences of sin, because Peter mentions about the judgment in verse 17. There have been consequences of sin. But surely, okay, listen carefully, surely our faithful God allows us to suffer according to His will as part of His recreation program for us. Yung pong isa. Parte yan ng programa ng Lord para maging maayos ka. Kanya ka dinadaan ng Lord sa suffering po. Isa yan sa reason po. Nasa program ng Lord para sa buhay mo. Nakukuha po natin. Kasama. Wala tayong magawa. In addition to this, it is to be able for us to possess genuine faith. Because without faith, it is impossible to please God. 1 Peter 1:6-7. In this greatly rejoice. Rejoice! Though now for a little while, if needed be, you have been grieved by various trials. Why? That the genuineness of your faith, being much more precious than gold, mas mahalaga pa sa ginto ang pananampalataya mo. That perishes though it is tested by fire. It is tested by fire. Ngayon po, lahat tayo, we are being tested by fire. May be found to praise, to honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Para magbigay ng praising, magbigay ng praise, magbigay ng honor, magbigay ng glory sa ating Lord. And also, ang reason ba't inaalaw ng Lord ang trials to transform into Christ's image. The image of the invisible God, Ephesians 4:13. Till all we come
to the unity of faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, till we all come to the measure of the stature of the fullness of Christ. Para tayo umabot doon sa pagiging katulad ni Kristo. Next verse. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed. We are destined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among the many brethren. In other words, tayo po ay talagang pinadadaan sa apoy para maging katulad ng ating Lord. That's why, listen carefully, if you are suffering from severe trials or any kind of trials in life, God's message for you first is, do not be afraid. But instead, have faith in the faithfulness of God. Why? Not only because from the reason that I have mentioned a while ago, but one of the greatest reasons is that because He is faithful to His word. Tapat siya sa salita niya. Isaiah 55, 10, 11, NLT, the rain and snow come down from heavens. Bumababa ang ulan tsaka snow mula sa langit. And stay on the ground to water the earth, para lagyan ng tubig ang lupa dito sa mundo. They cause the grain to grow. Yung mga binhi, mga budel po ay para tumubo. Producing seed for the farmer and bread, para magkaroon ng bread, for the hungry. Ibig sabihin po, hinalintulad niya ang salita niya sa ulan, tsaka sa snow, na pag bumagsak, hindi pwedeng walang kabuluhan. Kundi yan, pagbagsak niyan ay, nandoon na po, nagkakaroon po ng, nagpuproduce ito mga kapatid, ng binhi para maitanim, para maging pagkain po ng tao. Nakukuha nyo? Pag bumagsak ang ulan binigay ng Lord para pakinabangan, hindi para patayin po tayo. Next verse. Kung ganun ang ulan, it is the same with my word. Parehas din ang salita ko. I send it out and it always produce fruit. Pag sinabi ko, may bunga. Mamumunga sa'yo, sigurado yun. It will accomplish all I want it to. At matutupad kung ano yung gusto kong mangyari sa'yo. And it will prosper everywhere I send it. At yan ay magbubunga saan kuman. Padala yan, magbubunga yan. Ganun yung salita ng Diyos na hawak nating lahat. Hindi lang hawak. Dapat yung pirmin tatandaan na yung mga salitang yon ay tapat ang Diyos dun sa mga salitang yon. Pag sinabi niya ay mangyayari yung sinabi niyang yun. Hindi lang yon. Joshua 21:45. Not a word, kahit isang salita, not a word failed of any good thing which the Lord had spoken. Kahit daw isang salita, wala po sumablay sa mabuting bagay na sinabi ng Lord. As a matter of fact, hindi lang sa mabuting bagay. Pati mga negative na sinasabi ng Lord, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng ulan, magkakaroon ng taggutom, lahat yan natutupad. Mga positive and negative, natutupad po pag sinabi niya. Ganun katapat ang Diyos sa kanyang salita. Kahit isang salita raw, walang sablay. 1 Kings 8:56. Blessed be the Lord who has given rest to His people, Israel, according to all that He promised. Oh, blessed is the Lord. Kanino? Who has given rest to His people. Yung Lord na nagbigay ng pahinga sa kanyang mga tao. Bakit? Ayon sa kanyang pangako. So ang pangako ng Diyos ay nagbibigay ng kapahingahan. Why? There has not failed one word. Kasi walang sumablay kahit isang salita niya na mabuting pinangako niya. Wala daw sablay, kaya nagbibigay ng kapayapaan.
Bakit naniniwala naman ako sa sinasabi ng Lord pero wala akong kapayapaan? Because you have no faith in the faithfulness of God. Naniniwala ka sa salita, pero doon sa nagsabi, hindi ka naniniwalang tapat siya sa sinabi niya. Isang salita, walang sasablay. Which He promised through His servant Moses, not only to Moses, but to all children of God. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. To the glory of God through us. Ano ba sabihin nun? Lahat daw ng pangako ng Diyos kay Jesus Christ as Son of God ay puro yes at amen. Pero, ito po yes and amen ito na tinanggap ni Jesus Christ as Son of God, sa Father in heaven po, as Son of God in His humanity ay pwede natin i-acquire through Jesus Christ kasi nasa atin mismo si Jesus Christ. Kaya kung nasa atin si Jesus Christ, yung lahat ng pangako sa Kanyang yes and amen, abay sa atin din po yun. Kaya pag sinasabi ng preacher, God will heal you. Yes and amen. Be blessed ka na, Lord. Yes and amen. Unti-unti, binamold yung heart natin ng Lord para magtiwala ka sa katapatan ng Diyos. You know why? You know why? Yan lang ang missing link mo. Yan lang ang kulang sa'yo. Naniniwala ka sa Word of God pero yung katapatan niya, nagdududa ka. Dahil kung hindi ka nagdududa sa katapatan niya, dapat wala kang takot, hindi ka nag-aalala. Pero kanya ka nag-aalala, yung katapatan niya, pinagdududaan mo. Yung salita niya, hindi. Pero yung katapatan niya, sa salita niya, doon ka nagdududa. Tanong, until when and where does God's faithfulness reach? Hanggang saan at sino naaabot ng kanyang katapatan? Therefore, know that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations. Yung katapatan niya aabot hanggang doon sa libu-libu pong generasyon. Not only that, Psalms 119:90. Your faithfulness, God's faithfulness, endures to all generations. Kasama ang generation po natin. Abot tayo doon sa faithfulness of God. That's why, whatever trial you're experiencing now, na-experience natin sa ngayon po, no matter how severe it is, gaano man katindi, gaano man kabigat, hindi tayo dapat first, una-una, surely your mind will not be deceived. Yung mind mo hindi madideceive into thinking that you are hopeless. Okay, wala nang pag-asa, hindi ka madideceive ng ganon. Why? Yan ang tanong. Because the faithfulness of God will serve as a wall, a shield of your mind through His Word. Yung salita niya, magsisibing wall, magsisibing shield sa mind natin para hindi pumasok yung mga negative sa mind natin, yung mga nakakatakot sa mind natin. Hindi papasok, may sangga. Yung katapatan ng Diyos sa Kanyang salita. And your faith in the faithfulness of God through His Word will protect your mind against the fiery arrows of discouragement, anxiety, worry, and fears in life. Meron kang sangga, hindi papasok sa mind mo. Why? May shield ka, yung katapatan niya sa Kanyang salita. Whew.
Ito ngayon ko lang medyo, madalas kong banggitin to, pero ngayon ko lang himayin ito. 1 Corinthians 10:13. New King James. No temptation, again namin temptation, has overtaken you except such as is common to man. Next. Sa GNT. Every test, kanina temptation, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. Next. Net Bible. No trials. Ito kunin natin. No trial has overtaken you that is not faced by others. And God is faithful. God is faithful. And He will not let you be tried beyond what you are able to bear. And but with the trial will also provide a way out so that you may be able to endure it. Isa-isahin natin. No trial has overtaken you that is not faced by others. In other words, wala daw pong pagsubok na hindi dinanas ng ibang mga Kristiyano po. Lahat tayo dumanas at lahat yan na-overtake natin. Lahat yan na-overcome po natin. Why? Yung sumunod. Because God is faithful. God is faithful. So that means you will surely overcome your trials. But not because you are strong, not because you are spiritual, prayerful, you're serving God, you're holy, you're faithful. No, 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 no. But it's because that God is faithful, and though we are faithless, He is faithful, and that is period. That's the only reason. Walang ibang reason kundi ang Diyos ay tapat. Kanya ikaw ay nakakaligtas o ikaw na overcome lahat ng pagsubok, hindi dahil sa faith mo, kundi dahil sa ang Diyos ay tapat. Praise the Lord. Nararamdaman niyo ba yung katapatan ng Lord? Yeah? Next. He will not let you be tried beyond what you are able to bear. Ano sabihin nun? Hindi ka raw niya papayagang subukin ng higit sa iyong kakayanan. The idea is God knows each believer's capacity. Alam niya ang capacity natin. And He sets limits on the trials we face. Yung lahat ng naharap natin trials, may limit lang po yan. Hindi po lalagpas yan sa kakayanan mo. Ibig sabihin nun, pag dumating ang trial, check yun, kaya mo yan. Nakita mo kay Job 1:12. Ano sabi ka doon? Sinubukan si Job. And the Lord said to Satan, sige, subukan mo, sige. At that He is in your power. Nasa power mo siya. Only, ayun na yung limitasyon. Do not lay a hand on his person. Huwag mong gagalawin yung katawan niya. Gagalawin mo lahat, pati yung katawan. Hindi. So may limit. Sabi ni Satanas, kanya-ganyan kasi katawan di mo pinagalaw eh. Ito sinabi naman ng Lord. Next. And the Lord said to Satan, behold, He is in your hand. But, spare his life. Pwede mo nang galawin. Pati mga anak niya, sige, patayin mo. Okay lang. Lahat ng kanya business, sige. I-bankrupt mo siya. Yung katawan niya, lagyan mo sakit, sige. Okay, pero huwag mong papatayin. May limitasyon pa din. Kaya surely yung lahat ng dinadanas natin ngayon, may limitasyon yan. Isa sinasabi natin, yung pagsubok ko, kabila, pagsubok dito, pagsubok doon, pagsubok dyan. Huwag kang mag-alala. Limitado yan. Ganun ang ibig sabihin nun, yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Kaya panghawakan mo ang sinasabi ng Lord dahil siya ay tapat. Hindi kanya pahihintulot sa hindi mo kaya. Kaya sa mind mo, sa mouth mo, lahat lalabas, lahat yan. Kaya yan, kaya yan, kaya yan, kaya yan, kaya yan, kaya yan. Why? Because my God is faithful. Praise the Lord. Praise the Lord. Give praise to the faithful God. Woo! However, sumunod sinabi ni Paul, but with the trial
He will also provide a way. Oh, siya daw ang gagawa ng way. Para doon sa trials natin po ay magkaroon tayo po ng mga solusyon. Siya gagawa ng way. Kaya nauso yung kantang, God will make a way. Siya gagawa ng daan. Ang ganda ng kantang yun. God will make a way. Yung God will make a way na yun ay talagang napakaganda. Talagang ang Lord gumagawa ng way. Pag nakita niya, dead end tayo. Hindi ka dead end. May way yan. Wala akong makita. Pastor, wala. Meron. Stage 5 na. Stage 5 na. Kahit si stage show pa yan. Meron. May way. God has always a way for you. Naalala niyo mga Israelites? Dito kalaban, dito bundok, dito dagat, sukul sila. Iyak yung mga Israelites, Lord, no way, wala no way, Lord, no way out, no way out, no way out. Iyakan po sila, buti pa sa Egypt na lang tayo, reklamo sila. Why? They didn't see the faithfulness of God. Pero si Moses, alam niya. Ano rin sinabi niya? Stand still! Hey, stand still! And you will see the salvation of the Lord. Makikita nyo paano kayo liligtas. Why? Nagtitiwala si Moses doon sa katapatan ng Diyos. To cut the story short, nakalusot sila. Diretso na. Kaya kanta sila. O si Miriam ng tamborin. Kanta sila. Victory, victory is mine. Victory is mine. Kantaan sila. Nagtutuwaan sila lahat. Ang tanong, natapos ba doon ang trials? Hindi po. Kanya nga sinundan ni Paul Hindi kayo bibigyan na hindi nyo kaya. Bukod siya gagawa ng daan na sa ganoon ay, eto kasunod, so that you will be able to endure para matagalan ninyo ang inyong pagsubok. That means, a way out or escape is not necessarily the removal of the trial. Hindi ibig sabihin matatanggal ang trial. Hindi po. But the ability to endure without succumbing to it. Yung bang makatagal ka na hindi ka sumusuko. Yun ang gagawin sa'yo ng Lord. Makakatagal ka pero hindi ka susuko. Pagkataas ang problem, ito ulit. Taas ang problem, ito ulit. Taas ang problem, ito ulit. Pero makakatagal ka. Ibig sabihin wala nang katapusan trials yan. Yes. Yes. And yes. Yung po talaga yan. Baka naghihintay kayo ng trials na period. Wala pong period yan. Matatapos na isa, eto na naman susunod. Kita nyo sila, hey, sayaw tayo. Tagumpay tayo, nakadaan tayo sa dagat, tagumpay tayo. Pagkatapos ano sinasabi? Moses! Wala tayong pagkain. Saan kukuha ng pagkain? Binigyan ng pagkain. Sumunod, Moses! Wala tayong tubig. Saan tayo kuha ng tubig? Naman tubig. Pero may sila nangangailangan. Why? Para malaman nyo mga anak ng Diyos na mayroong matapat na Diyos na siyang magbibigay at magsusupply sa inyo. Kaya hindi mawawala yan. Hanggat ang Diyos ay tapat, hindi mawawala ang pagsubok. Pero titsakin ko sa iyo, sa katapatan ng Diyos, nandyan lahat ang supply niya, ang proteksyon niya, kanya makakatagal ka. Praise the Lord. Kasi iba gusto, Lord, tanggalin mo to. O sige, tatanggalin ko, pero may kasunod dyan. Yun. May kasunod po, may next picture. Pero may showing ngayon to, showing na naman ito. Problema mo sa sakit. Gumaling ka, masaya, oh Lord, pinagaling mo ako. May next picture yun. Ano next picture? Ang Diyos lang nakakaalam. Kung saan ka mahina, dun yun. Baka next picture mo, may mananakit sa'yo. Ikaw pusong mamon ka. O sige, padadalang kita ng titisod sa'yo. Yes. Nakita yung minsan sinasabi natin, pambihira, ikaw pa may inaasahan kong susuporta sa akin, ikaw pa mananakit sa akin. Nakangiti lang ang Lord. Yan ang sinasabi kong next picture mo. Yan ka naman susubukin.
Titignan ko kung aaray ka pag ganyan na ang pagsubok mo. Titignan ko kung matapat ka pa rin pag yan na ang pagsubok mo. Pero tandaan ninyo, pag ito tinanggap natin, sinasaktan ka, asawa mo nananakit sa'yo, sabihin na natin, hindi physically but emotionally, sinasaktan ka, tandaan mo to. Isang bagay lang tandaan mo, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. God is faithful. My God is faithful. Dumasing ang pagsubok mo sa finances, my God is faithful. Gipit na gipit ka na, my God is faithful. Yun po panlaban natin. Yun ang shield po natin and wall natin sa lahat ng negativities sa mind po natin. And the idea of trial is in James 1, 2, 4. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, iba't ibang klase na pagsubok. Next, knowing that the testing of your faith produces patience. Yun ang pinalalabas ng Lord sa atin. Your patience, because your patience possess your soul. Ito dapat magkaroon tayo. Patience dapat meron po. Na manggagaling saan? My test. Yeah. Testing po ang panggagalingan. Ito yung umaga nakita yung pag nag-ano ko ng my test. Hindi ko sinabi check, hindi check, my test. Ibig sabihin nun, oy, mananampalataya, umanda ka na sa test mo. Naunawaan. Next, but let patience have its perfect work. Why? That you may be perfect and complete, lacking nothing. Pag nasa iyo pala ito, kumpleto ka na. Wala na raw kulang. Saan magagaling yan? Sa test. Paano magkakaroon yan? Your faith in the faithfulness of God. But the question is, why is it that trusting in the faithfulness of God seems to be difficult when we are facing the actual trials? Bakit napakahirap na sabi, faithful ang Lord? Kaya dumating trials, may problema ka sa pera. Hindi, faithful ang Lord. Sa una muna yun Hindi, faithful ang Lord. Faithful ang Lord. Hindi pa dumarating. Faithful ang Lord. Wala pa yung pera. Faithful ang Lord. Wala pa yung pera. Faithful ang Lord. Wala na talaga. Nangunguna. Ito na hindi dumating. Why? Basically, it's because of waiting for God's timing. Once na naghihintay ka ng God's timing, dyan, umanda ka na. Andyan na ang testing. Once hinihintay mo yung hinihingi mo, tatandaan mo pirme, meron timing ang Lord. Not your timing. Not your time, but God's timing. Marami sa inyo binless na ng Lord Pilit ka ng pilit, binless ka ng Lord. Hindi pala timing. Ano ngayon nangyari? Di ba bumagsak ka rin? Why? Hindi God's timing. Pag ang time ng Lord binigay sa'yo, magugulat ka. Yung binigay sa'yo, mamumunga pa yun. Why? God's timing. Waiting for God's timing while you are struggling o struggle ka sa finances, struggle ka sa health crisis, struggling ka sa broken relationship, nandoon. We often long for immediate answer. Yun ang gusto natin. Once may problema, sakit, Lord, pagalingin mo kung hindi. Pera, Lord, dumating na yung pera, Lord. Akin na yung pera, Lord. Sa mag-asawa, Lord, magkasundo na kami. Immediate answer ang gusto natin. But God is quiet. Yan ang problem. Gusto mo immediate, pero siya, quiet. That's why fear of the unknown will enter the picture. Ano ibig sabihin nun? Meaning your mind will be captured with uncertainties. Walang katiyakan. Puro ka baka itimanda ako Baka mamatay ako sa sakit ko na ito. Baka mapahamak yung mga anak ko. Baka tuloy na mawasak yung pamilya ko.
Baka mamaya bumagsak yung business ko. Baka hindi na ako makabawi. Baka puro baka. Bakit gano'n na nasa isip? Because you're waiting for God's timing, but God is silent to your plea. Tahimik ang Diyos sa hinihingi mo. Then, you start to be confused. Sabi ng preacher, God is faithful. Sigaw ng sigaw. Tumawag ka daw, didingging ka, tutugon daw. Bakit ilang buwan na ako, ilang taon na ako nagtatatawag dito? Wala pa rin. Ay, hinihintay ko, wala pa rin. God is silent. Hindi ko maintindihan. That's it. I cannot understand. Okay, listen carefully. Brothers and sisters, I just want to remind you that trusting in the faithfulness of God is not about understanding God's ways. Ang pananampalataya sa katapatan ng Diyos ay hindi sa pamamagitan na naiintindihan mo ang gawa ng Lord, naiintindihan mo ang way ng Lord. Hindi yun ang basihan. If you really trust and you have faith in the faithfulness of God, you don't need to understand what is happening in your life. Hindi mo naintindihan. Kung naunawa mo, bahala ka nun. Kung naintindihan, bahala ka nun. Ganun lang yun. But instead, you keep on saying, my God is faithful, 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 my God is faithful. Why? Kasi hindi mo na nga maintindihan eh. Once hindi mo na maintindihan, Lord, hindi ko na maintindihan. Kaya pero, so said the Lord, you are faithful, Lord. I know that my God is faithful. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kahit saan ka pumunta, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Kumanta ka pa. Minsan sa ating kabutuhan, merong kabulahan at kabila. Subalit ang Diyos ay tapat. Nagmamahal sa lahat. Yan. Habang naglalakad ka. Yes. Grabe. Bigat ang problema mo, yung kinakanta mo. Sabi. At ating Diyos ay tapat. Grabe, hindi mo lang nakatingin na, ang bira tong anak ko. Naniniwalang tapat ako. Yes. Mamili kayo. Anong gusto pag hindi maintindihan? Lord, ano ba talaga gusto ko? Ano gagawin ko, Lord? Lumapit yung anak ko, Nay, ito yung pamatrikula. Gusto niyong ganon? O yung, subalit ang Diyos ay nagmamahal. Distansya ka tusin gaano man kabigat. Naipahingin ko, no problem, Diyos pa yan. May problema rin. Anong problema? Ang Diyos ko ay tapat. Kaya natin, ang Diyos natin ay tapat. Praise the Lord. Kung sa loob ng bahay, nagagaganyan lang kayo, ay, sa araw makikita nyo. Andyan na, yung inaantay natin. Darating, inaantay natin. Yes. Tsaka magtataka kayo iba. Pambihira to. Alam ko, bigat ng problema nito. Ba't pakanta-kanta pa ito? Di kayo sumayad na ito. Ayun. Sa kanila, sumayad. Sa Lord natin, hindi. Sa Lord natin, ang galing mo, anak. Woo! Tindi mo, anak. Yeah! Angel! Naniniwala to! Tapat ako! Bigay mo na! Praise the Lord! 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 Woo! Pag tumayo ka, sabihin nun, I believe that my God is faithful. My God is faithful. My God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Woo! Praise the Lord.
Alam niyo, pwede ko nang tapusin to dito eh. Gusto niyo ba? Tingnan niyo si Job. Job 13:15. Though he slay me, kahit patayin mo ako, Lord, I will hope in you. Aasa pa rin ako kahit patayin mo ako, Diyos. Praise the Lord. Si Job pinapatay na, umaasa pa sa Diyos. Why? Because he believed in the faithfulness of God. Praise the Lord. Isa na lang. Isang hirit na lang. Si Joseph. Nanaginip ako. Daddy Jacob, nanaginip ako. Lahat daw yuyuko. Pati bituin, lahat kayo yuyuko. Nagalit sa kanya. Ibig sabihin, pati kami yuyuko. Tumahimik si Jacob, alam na niya, ibig sabihin nun, nangusap ang Diyos kay Joseph. Panaginip, ang ganda. Ang tanong. Bago niya narating yung dinaanan niya. Yung kapatid niya, papatayin siya. Hindi pinatay, hinulog sa balon. Sa balon walang tubig naman, nilulog. Tapos binenta siya. Tapos dinala sa Egypt. Tapos nag-ialipin siya. Tapos nung gumanda posisyon niya, napagbintangan naman siya, kinulong siya. Nung makulong na siya, ibig sabihin, yung kanyang pathway seems to be very far from his dream. Malayo. Yung nangyayari sa kanya, malayo sa kanyang dream. And yet, pagdating niya ro sa prison, from prison to palace, napunta na siya sa palasyo. Pagdating doon, siya na ang pangalawa doon sa Pharaoh. Siya may hawak ng lahat ng pagkain sa buong mundo. Lahat wala, siya lang ang meron po. Why? Because he believed in the faithfulness of his God. Paano siya naniwala? Genesis 50:20. Okay, listen carefully. Sa inyo, mga kapatid ko, you meant evil. Evil yung ginawa nyo sa akin against me. But God meant it for good. Sa mabuti pa rin. In order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Sa inyo, masama yung nangyayari. Pero sa Diyos, hindi. Mabuti pa rin. Makinig kayo lahat. Ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, may inintay ka, hindi dumarating. Hindi ka gumagaling, pero buhay ka pa rin. At nandun din sa iba, inintay po, wala pa din. Umaasa ka, wala pa din. Hindi sa masama yan. Sa ikabubuti mo, yung bagay na yan. May nangyari ng hindi maganda. Hindi. Alam ko itong bagay nito ay sa ikabubuti pa rin ito. Ang dulo nito, maganda pa rin ang dulo nito. That's why, doon sa lahat ng naniniwalang tapat ang Diyos, sino-sino naniniwalang tapat ang Diyos? The last verse, we know that all things work together for good. In fact, bibigyan ko kayo ng bonus. Okay, listen carefully. Kayo ba yung mga mananampalataya? Ito bonus. Habakkuk 2:4. Behold, sa New King James, the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith. Basically, ginagamit po natin ito. Ito po, nakalagay madalas, the just shall live by faith. Dito po, ginamit sa New King James, the just shall live by his faith. Yung his dito ay small letter. Para lumilitaw, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya niya. Tama po ba? However, doon po sa Septuagint po, sa Greek version po, sa Old Testament po, the other important interpretation po nito ay, the just shall live by God's faithfulness. Yun ang ibig sabihin po talaga. Mabubuhay tayo sa katapatan ng Diyos.
Hindi sa katapatan natin, sa katapatan ng Diyos tayo mabubuhay. Yun ang sabi ni Habakuk. Alam yun ni Habakuk. Kanya sa Habakuk 3:17-18, ano sinabi niya? Though the fig tree may not blossom, no fruit be in the vines, though the labor of olive may fail, and the field yield no food, walang pagkain, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, kahit daw malugi na, kahit wala na, hindi na mo nga lahat, wala lahat, naghirap na lahat, yet, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Why? Because the just shall live by the faithfulness of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Alam ko sa inyo lahat, sa umagang ito, marami sa atin po, maring nagsishake na yung faith. Dahil sa hindi pa dumarating, hinihingi mo sa Lord. Pero pinasasabi ng Lord sa iyo, isa lang isipin mo, anak, tapat ang Diyos sa iyo. Tapat ang ating Panginoon. At kung tapat ang Panginoon, wala kang aalalahanin. Ano man ang problema mo, titsakin ko sa iyo. Darating sa iyo dahil sa katapatan ng ating Lord. Ano sabi ni Habakuk? Rejoice! Because my God is faithful. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Rejoice, rejoice. Our God is never late, yeah. Are you waiting for a miracle when you pray in Jesus' name? Just remember, He's faithful. He will never, ever change. Are you restless, being shaken, and you start to doubt if He can? Just remember what He did before. He can do it all over again. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. The answer to your prayer is on the way. My God is on time. He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful. He's almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. Walk by faith, 'cause God is never late. Walk by faith, 'cause
Purihin po ang Panginoon sa lahat po ng mga bisita na nandito. Ngayon po narinig po natin kung gaano po katapat ang ating Panginoon. Siya po tapat kahit hindi na po tayo tapat. At kung gusto po natin ma-experience yung katapatan ng ating Panginoon, isa lang po ang dapat natin gawin. Yan po yung tanggapin po siya bilang sariling tagapagligtas. Now, kaya lang, papaano po? That is by believing in His gospel. Kailangan paniwalaan po natin ang kanya pong gospel o yung gospel of salvation at para din po tayo maligtas. So sa mga bisita na nandito, pag sinabi natin kaligtasan, ganyan sa mga first-time viewers, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. So yan po tatlong yan, death, burial, and resurrection. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin, hihinto, tutuldok na po tayo doon. Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Kailangan ito po'y sundin po natin. Hindi tayo matatapos sa pananampalataya, sa paniniwala, kundi kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya lang, another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, dami mong mali, mabibigat na kasalanan na gawa mo sa Panginoon. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso. Yan po ang tinitignan ng Panginoon. Yung puso po natin, yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Yan di po papasok yung pong death to sin. Yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pag-alis po ng ating mga kasalanan. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. So kung una tayo po'y magre-repent, siya po'y namatay, papatayin natin ang kasalanan natin sa pamamagitan ng pagsisisi. Pangalawa naman, siya po'y ililibing naman po natin ang ating mga kasalanan kasabay ng paglilibing kay Kristo. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Kahit sa ikatlong araw, siya naman po'y nabuhay na magmuli. Tayo naman po, we are going to be transformed, magre-regenerate tayo, mababago po tayo. Nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Sa mga bisita na nandito, aminin niyo man hindi lahat tayo may kailangan. Minsan pinipilit natin magbago 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik tayo sa dati. Bakit? Sarili lang po natin. Pinipilit natin tanggalin perhaps yung mga bisyo, masasamang ugali. Pero pabalik-balik, ayaw ka magbago ng lubusan. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito pong tatlong ito ay kailangan maganap sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that's the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? And kindly, just whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, marami ka nagawang kapalpakan, kasalanan sa Panginoon, just say to the Lord, Lord, I'm sorry, patawarin mo ko. Kung marami ako nagawang kasalanan sa iyo. Just a short prayer, telling to the Lord, Lord, please forgive me sa mga kapalpakan ko, sa mga kasalanan ko. At habang nakayuko po inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay? At pikit po ninyo inyong mga mata. At tayo po sa likod. Tumayo po tayo, tapat natin yung kamay natin sa kanila.
Sa mga bisita na nandirito, habang nakayuko, nakataas ng dalawang kamay, please repeat after me with this prayer. Na habang binabanggit nyo ang panalangin ito, nandun po yung taos-puso na tayo po humihingi po ng tawad sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling bilang tagapagligtas. sariling tagapagligtas. At tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking bilang buhay. Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po na ako. ikaw ay namatay, Ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing. sa ikatlong araw Sa ikatlong araw, ay nabuhay na magmuli. buhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako Dag mo po ako sa iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, pwede po kayong sumunod dun po sa green flag na yon. Saglit lang po yan. May share lang po sa inyo in much detailed manner. Sige po, wag po kayo mag-alala. Wala pong bayad yan. Sunod lang po kayo para sa second step po. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Samantala sa mga first-time viewers po natin, you may contact or message us sa ating pong FB page para makapagpa-schedule po ng water baptism. So, meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, for the message of salvation. Ganon din po, tayo pong lahat ay makinig sa salita ng Diyos. Colossians chapter 3, verse 17. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Napakarami po natin sinasabi, napakarami po natin ginagawa. Pero isa po sa ginagawa natin ay yung tumulong at magbigay sa gawain po ng Panginoon. Sabi nga, kahit anong gagawin natin, anong sasabihin natin, do it in the name of Jesus. Amen? So ngayon po, tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Pagkakataon na naman natin upang maipakita sa Kanya na tayo po ay nagmamahal sa Kanya ng labis. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means and give. Diyan po naka-flash on the screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran na walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Watch out for the First Eons Black screening featuring our church original movie, Two Worlds, happening on September 13, Saturday, 1 p.m. at Nia Matikas Hall. Registration fee is 500 pesos per head, inclusion of food and freebies. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay tapat. Kasi pag sinabi-sabi natin yan, kapag tayo po ay may problema, mawawala yung worries natin. Mabubuo yung tiwala natin dahil alam natin ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Amen? Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa ngayon. Muli mong pinatibay, pinatatag ang aming pananampalataya. At alam po namin, Lord, na kahit na mga anong pagsubok namin, Lord, ay alam namin nakatingin ka sa amin, Lord God. Tulungan mo po kami na lagi naming sandigan, Panginoon, ang katapatan mo ng iyong mga salita. Sapagkat kayong may sabi, Lord, the just shall live by the faithfulness of God's word. At kahit ano pong mangyari, anong pagsubok namin, tulungan mo po kami na matyaga kami maghintay ng iyong perfect time. Huwag mo pabayaan na mawalan kami ng pagtitiis sa paghihintay dahil tinitignan mo kaming lahat kung makakapasa kami sa mga pagsubok na yan. At ayaw po namin
namin na bumagsak kami sa mga trials namin, kundi bagkos, Lord, makita mo na kami ay buong puso, Panginoon, na nagtitiwala sa iyong katapatan. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isang mga anak mo, O Diyos, at alam po namin naman na hindi mo po pababayaan. Pagpalain mo mula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Ganon din po, Ama. Patuloy po namin pinapanalangin ng aming bansa. Tulungan mo po, O Diyos, na mawala po ang lahat ng mga hilahil sa bansang ito at ang sambahayang Pilipinas ay bigyan mo ng kapayapaan. Spare mo sa ano pa mga bagay na kung saan na magdudulot po ng problema sa amin lahat. Ingatan mo, Panginoon, ang pananalapi ng iglesia. Basbasan mo po ito. Ganon din po, O Diyos, tulungan mo rin ang lahat ng lumapit sa harapan ay manatili po na makikinig ng iyong banal na salita, ang lubusang matanggap ang lubusang kaligtasan. Sa iyo po lahat ng kapurihan, ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Church is for everyone. Whoever you are, God is inviting you to church. Come and join us at our on-site worship service this Sunday at the Cuneta Astrodome. Service begins at 9 a.m. This coming September 20, let us come together in humility as we pray, worship, and seek God's presence to keep our hearts aligned with His will. Join our congregational fasting at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall beginning at 9 a.m. Be part of the sacred time with the Lord. Hello, Yopera New Generation! Be part of a powerful movie experience that reminds us of our calling to share the gospel of Christ. We invite you to our team's first ever block screening of our church's very own movie, Two Worlds, happening on September 13, 1 p.m. at Nia Matikas Hall. Register for only 500 pesos per head, inclusive of food and drinks. We're also excited to announce that we will have a G-Code outreach in Pasay on October 18 and 25 and November 22 and 29, all are Saturday. We will be having a family day and medical mission. For the medical mission, we are seeking your help and support through donation of diagnostic equipment and medications. We're also looking for volunteer doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda Main Station every Sunday. Meanwhile, for G-Code Cash sponsorship, you may contact Elder Whaley Santos. You can also connect with our church for in-kind sponsorships. Your support can make a big impact. Be part of this cause.
Attention, One FCers! The One FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your One FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, Tumblr, and anywhere you want to rep your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our garage sale is now parking at the right corridor every Sunday. Come by, browse, and find some great deals while supporting our cause. We also have Train Now, Pay Later opportunity to become a security guard. Please refer to the screen for details about the qualification, required documents, and how to apply. This is the church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart to light the way that things are dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on fire. This is the church on fire. This is the Holy Spirit flame. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart to light the way that things are dark. Let the flame of love burn higher. This is the church. This is the church on